Si Noel ay isang 16 na taong gulang na binata na may malaking pangarap, ang maging isang sikat na mga awit. Sa tuwing nakakakita siya ng mikropono o naririnig ang tugtog, napupuno ang saya ng kanyang puso at tila nawawala ang lahat ng kanyang alalahanin. Mula pagkabata, palagi niyang kasama ang kanyang gitara at sa tuwing may pagkakataon, siya ay kumakanta, kahit saan man siya naroon. Ngunit sa likod ng kanyang hilig sa musika ay ang mga magulang niyang may ibang pananaw. Isang gabi, habang nasa silid niya si Noel at masayang tumutugtog ng isang bagong awit na natutunan niya, narinig niya ang malalakas na hakbang papalapit sa pinto. Ilang saglit lang, pumasok ang kanyang ina na si Aling Linda. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at inis. "Noel, ano bang ginagawa mo dyan?" Tanong ni Aling Linda na halos hindi maitago ang pagkadismaya. "Kanina ka pa namin hinahanap ng tatay mo. Tas ito ka, kumakanta-kanta na naman. Hindi mo ba naisip ang pag-aaral mo?" Tahimik lang si Noel, pilit na iniiwasan ang tingin ng kanyang ina. Alam niyang hindi nito maiintindihan ang kanyang hilig sa musika, ngunit mahirap para sa kanya na bitawan ang bagay na nagpapasaya sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang ama na si Mang Tony at sa malamig na tinig ay nagsalita. "Noel, hindi ka ba nag-iisip? Akala ko ba nag-aaral ka? Imbis na pagtuunan mo ang mga leksyon mo, puro ka nalang kanta at gitara. Hindi ka mabubuhay ng musika, anak. Mas kailangan mong mag-focus sa mga bagay na makakatulong sa iyo sa hinaharap." Hinawakan ni Noel ang kanyang gitara ng mahigpit, pilit na pinipigilang ipakita ang kanyang lungkot. "Pero, tay, nay, ito po ang gusto ko. Masaya po ako sa pagkanta." Ngunit hindi iyon sapat na paliwanag para sa kanyang mga magulang. "Noel, hindi namin sinasabi na bawal kang magkaroon ng hilig." Sabi ng kanyang ina, ang tinig ay mas malamig ngunit puno ng pangangaral. "Pero kailangan mong magtanda. Ang edukasyon ang magdadala sa iyo sa mas magandang buhay. Ang musika, wala kang mararating dyan." Ramdam ni Noel ang bigat ng mga salita ng kanyang mga magulang. Tahimik lang siyang nakayuko habang ang kanyang mga pangarap ay tila unti-unting nawawalan ng sigla. Alam niyang tama ang mga ito sa kanilang pananaw, ngunit ang kanyang puso ay nasa musika. Simula nang marinig muli ang matinding pangaral mula sa kanyang mga magulang, napilitan si Noel na itago ang kanyang pagkahilig sa musika kapag nasa bahay. Sa halip na magpatugtog o kumanta sa loob ng kanyang silid, nagdadala na lang siya ng kanyang gitara sa eskwela, sa pag-asang doon siya makakahanap ng oras upang mag-practice at patuloy na mahasa ang kanyang talento. Isang hapon, habang tahimik siyang tumutugtog sa likod ng paaralan, napansin siya ng mga kaklase niya na sina Jake at Carla. Parehong mahilig din ang dalawa sa musika. Si Jake ay tumutugtog ng drum sa simbahan at si Carla naman ay bahagi ng choir ng paaralan. Hindi nila mapigilang mapangiti nang makita si Noel, na tila abot langit ang saya habang kumakanta. "Uy, Noel!" Bati ni Jake na agad na nagdulot ng pagkagulat kay Noel, na hindi inaasahang may makakakita sa kanya. "Galing mo palang kumanta, ha?" Napayuko si Noel, bahagyang nahihiya ngunit halatang masaya sa papuri. Salamat Jake, saka sorry ha. Medyo maingay yata ako dito." Ngumiti si Carla at tumabi sa kanya. "Huwag kang mag-alala, Noel. Kami pa ba? Alam mo, maganda yung boses mo. At hindi mo dapat yan tinatago. Bakit hindi ka sumali sa mga events ng school? Sayang naman ang talent mo kung hindi nakikita ng iba." Ngunit napabuntong hininga si Noel. "Sana nga pwede pero hindi sang-ayon sina mama at papa sa pagkanta ko. Gusto nila na mag-focus na lang ako sa pag-aaral kaysa sa musika." Nagkatinginan sina Jake at Carla. Halatang nagtataka kung bakit pinipigilan ng mga magulang ni Noel ang kanyang talento. "Alam mo, Noel," sabi ni Jake, "hindi masamang magkaroon ng hilig. Kung yan ang nagpapasaya sa'yo, dapat hindi ka sumusuko."
Tumango si Carla at ngumiti kay Noel. Tama si Jake. At kung kailangan mo ng kasama sa pag-practice, nandito lang naman kami. Huwag kang mag-alala, susuportahan ka namin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Noel ang init ng pagkakaibigan at suporta mula kina Jake at Carla. Sa wakas, may mga taong naniniwala sa kanya at hindi nagdududa sa kanyang pagmamahal sa musika. Lumakas ang loob ni Noel na magpatuloy sa kanyang pangarap at nangako siya sa sarili na patuloy siyang maghahasa ng kanyang talento kahit pa hindi ito nakikita ng kanyang mga magulang. Simula noon, naging kasama niya sina Jake at Carla sa bawat pagkakataong makapag-practice sila sa eskwela. Sa bawat kanta, naging inspirasyon ni Noel ang mga kaibigang handang sumuporta sa kanya sa kabila ng mga pagsubok. Sa paglipas ng mga araw, lalong napalapit sina Jake at Carla kay Noel. Sa tuwing may libreng oras, nagsasama-sama sila sa likod ng paaralan upang mag-practice ng kanilang mga paboritong kanta. Naging paborito nilang trio ang pag-awit at pagtugtog ng iba't ibang klasiko at modernong awit. Ang bawat session ay puno ng saya at tawanan. At unti-unting nababawi ni Noel ang kumpiyansa niya sa sarili sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Isang araw, habang nasa kaligitnaan ng kanilang pagtugtog, biglang dumating ang music teacher ng paaralan, si Ginoong Ramos, na tumigil at nakinig sa kanilang kantahan. Halos hindi nila napansin ang pagdating nito hanggang sa matapos sila sa kanilang awit. Palakpakang sumalubong sa kanila at nang makita nila si Ginoong Ramos, bahagya silang nagulat. Ang gagaling ninyo! Bungad ni Ginoong Ramos na halatang humanga sa kanilang talento. Bakit hindi nyo subukan na mag-audition sa nalalapit na singing contest sa school? Noel, lalo na ikaw. Napakadamdami ng pagkanta mo. Dapat makita na mas marami ang talento mo. Napalunok si Noel. Bahagyang nag-aalangan, ngunit halatang natutuksi rin sa ideya. Sir, baka po kasi hindi magustuhan ni na mama at papa. Ayaw po nila na inuuna ko ang pagkanta kaysa sa pag-aaral eh. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, lumapit si Carla at tinapik siya sa balikat. Noel, alam naming ayaw ng parents mo pero minsan kailangan mo rin gawin ng isang bagay para sa sarili mo. Sumasaya ka kapag kumakanta ka at sa palagay ko, mas maipapakita mo kung ano talaga ang kaya mong gawin sa contest na to. Sumang-ayon si Jake. Tama nga naman, Noel. Suportado kami ni Carla. At saka, kung magpapakitang gilas ka sa harap ng mga tao, baka maintindihan ng mga magulang mo na may halaga talaga ang talento mo. Tahimik na nag-isip si Noel. Sa kabila ng takot na baka malaman ng kanyang mga magulang at pagalit muli ang kanyang matanggap, naisip niyang ito ang oportunidad na matagal na niyang pinapangarap. Sige, susubukan ko. Mag-audition ako. Wika niya at sa pagbigkas ng mga salitang iyon, napatayo sina Jake at Carla at nagdiwang ng tahimik. Sa mga sumunod na araw, masigasig siyang sinamahan ni Jake at Carla sa kanyang paghahanda para sa audition. Tuwing recess, nagpa-practice sila at binibigyan siya ng payo ni Jake at Carla sa bawat bahagi ng kanyang kanta. Itinuro rin nila kay Noel kung paano humarap sa madla, paano mag-project ng emosyon, at paano ipakita ang kanyang pagmamahal sa musika. Nang sumapit ang araw ng audition, puno ng kaba si Noel. Ngunit sa likod ng stage ay naroon sina Jake at Carla na nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Kaya mo yan, Noel. Magtiwala ka sa sarili mo. Bulong ni Carla habang si Jake ay tumango bilang tanda ng suporta. Habang inaawit ni Noel ang kanyang kanta, ibinuhos niya ang lahat ng damdaming matagal na niyang kinikimkim. Ang saya, lungkot, at pag-asa sa kanyang pangarap. Nang matapos ang kanyang pagtatanghal, umani siya ng masigabong palakpakan mula sa mga guro at kapwa estudyante. Sa kanyang pagbalik sa backstage, sinalubong siya ng mga ngiti ni Jake at Carla. Sinasabi ko na nga ba eh, sabi ni Jake, puno ng tuwa. Sigurado akong makakapasa ka sa audition. At kung papalarin ka sa contest mismo, baka makita ng mga magulang mo ang tunay mong galing.
Naramdaman ni Noel ang init ng pasasalamat at pagmamahal mula sa kanyang mga kaibigan. Sa kanilang tulong, unti-unti niyang napagtanto na may taong naniniwala sa kanya at nagkaroon siya ng panibagong lakas upang sundan ang kanyang pangarap sa musika. Nang malaman ng mga magulang ni Noel ang tungkol sa audition at ang kanyang balak na sumali sa paligsahan, hindi nila iyon tinanggap ng maayos. Isang gabi, habang naghahanda si Noel ng kanyang kanta para sa susunod na practice, narinig niya ang malalakas na hakbang papalapit sa kanyang kwarto. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ama na si Mang Tony. Kasunod ang kanyang ina na si Aling Linda. Parehong halatang hindi natuwa. Noel. Simula ng kanyang ama, ang boses ay malamig ngunit puno ng disiplina. Ano na naman itong naririnig namin tungkol sa pagsali mo sa isang singing contest? Akala ko ba naiintindihan mo na ang gusto namin para sa'yo? Napayuko si Noel. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ngunit hindi niya kayang itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Tatay, Nay, ito po kasi ang gusto kong gawin. Hindi po ako masaya kung hindi ko magagawa to. Gusto ko pong ipakita sa inyo kung gaano ako kaseryoso sa musika. Ngunit agad siyang pinutol ng kanyang ina. Noel, ilang beses na namin sinabi sa'yo na hindi ka makakabuhay ng pamilya sa pagkanta. Mas mabuti pang ilaan mo ang oras mo sa mga bagay na mas makakatulong sa'yo sa hinaharap. Hindi sa mga walang kwentang paligsahan na yan. Nagpipigil ng luha si Noel. Ngunit alam niyang kailangan niyang magsalita para ipaglaban ang pangarap niya. Nay, Tay, alam kong mahalaga ang pag-aaral at ginagawa ko naman po yun eh. Pero ang musika po ang nagpapasaya sa akin. Ito ang nagbibigay ng lakas sa akin sa tuwing nahihirapan ako. Gusto ko lang naman po sanang subukan para rin po maipakita rin sa inyo na hindi lang to basta libangan para sa akin. Pero hindi nakinig ang kanyang mga magulang. Noel, sabi ng kanyang ama, hindi mo naiintindihan ang pinagmumulan namin. Kami ang naghirap para mabigyan ka ng pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ayaw naming masayang ang mga sakripisyo namin para sa musika na walang kasiguruduhan. Pilit na tumingin si Noel sa kanyang mga magulang. Sinusubukang ipakita sa kanila ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tay, Nay, kung sakaling hindi ako magtagumpay, tatanggapin ko po yun. Pero kung hindi susubukan, hindi ko malalaman kung ano ang kaya kong gawin. Pakiusap naman po oh. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon. Ngunit, sa halip na makinig, sinabi ng kanyang ama, hindi mo kailangang sumali sa paligsahan para patunayan na yan, Noel. Kung talagang iniisip mo ang pamilya mo at ang kinabukasan mo, aalisin mo ang musika sa isipan mo at mag-aaral ka lang ng mabuti. Sa sandaling iyon, hindi na sumagot si Noel. Masakit sa kanya ang hindi pag-intindi ng kanyang mga magulang. Ngunit naisip niya ang kanyang mga kaibigang sina Jake at Carla, na buong-buo ang suporta sa kanya. Habang nakatingin sa kanyang ama at ina, ramdam niya ang takot at panghihinayang. Ngunit mas matimbang sa puso niya ang kagustuhang ipaglaban ang kanyang pangarap. Sa huli, lumabas ang kanyang mga magulang sa kwarto. Iniwan siyang mag-isa at puno ng lungkot. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang determinasyon ni Noel. Alam niyang hindi siya nag-iisa at nariyan ang kanyang mga kaibigan na naniniwala sa kanya at handang sumuporta. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, nagpasya siya na ipagpatuloy ang laban para sa musika. Dumating ang araw ng paligsahan at sa kabila ng lahat ng pangaral at pagtutol ng kanyang mga magulang, handa na si Noel na mag-perform. Kasama niya sina Jake at Carla sa backstage, na abalang-abala sa pagbibigay sa kanya ng suporta at lakas ng loob. Noel, huwag kang kabahan na, nandito lang kami. Kumanta ka ng buong puso at ipakita mo sa kanilang lahat kung gaano ka kagaling. Sabi ni Carla, ang mga mata ay puno ng saya at pag-asa. Tama si Carla, dagdag ni Jake. Basta enjoy lang ipagmalaki mo ang talento mo at ipakita mo sa lahat, lalo sa mga magulang mo, na ito talaga ang para sa'yo. Huminga ng malalim si Noel at sa bawat paghinga,
ay naaalala niya ang lahat ng mga sakripisyo at pagpupursige niya upang makarating sa araw na ito. Kasama ang kanyang gitara, lumabas siya sa entablado at humarap sa madla. Mga kaklase, guro, at iba pang estudyanteng sumusuporta. At sa likod ng kanyang isip, umaasa siya na baka, kahit papaano, ang kanyang mga magulang ay naroon at pinapanood siya. Habang kumakanta, ibinuhos ni Noel ang lahat ng damdamin at hirap na pinagdaanan niya. Sa bawat linya ng kanta, ramdam ng madla ang kanyang emosyon. Ang saya, ang lungkot, ang pangarap na magtagumpay sa kanyang pinakaaasam na larangan. Tahimik ang buong silid at ang lahat ng nakikinig ay tila nadadala ng kanyang kwento sa pamamagitan ng kanyang musika. Nang matapos ang kanyang kanta, bumalot ang katahimikan bago sumambulat ang masigabong palakpakan mula sa mga tagapakinig. Tumayo ang ilan sa audience at may mga sigaw ng pagbati at paghanga. Si Noel ay nakatayo pa rin sa entablado, humahabol ng hininga, hindi makapaniwala sa mainit na pagtanggap ng kanyang performance. Naramdaman niyang punong-puno ang kanyang puso ng saya at ginhawa. Pagbalik sa backstage, agad siyang sinalubong ni Jake at Carla. Tuwang-tuwa sa kanyang naging performance. "Sabi namin sa iyo eh," sigaw ni Carla habang niyayakap si Noel. "Ang galing mo, Noel. Lahat ng nakikinig, nadala sa kanta mo. Grabe pare, ibang klase ka talaga," sabi ni Jake na may ngiti sa kanyang mukha. "Kung hindi ka pa mapansin ng mga magulang mo sa ginawa mo, ewan ko na lang." Habang nakangiti si Noel, naramdaman niya ang isang kakaibang saya. Hindi lamang dahil sa pagkilala ng mga tao, kundi dahil sa wakas, nagawa niyang ipakita sa sarili niya na kaya niyang ipaglaban ang kanyang pangarap. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng pag-asa na marahil sa pamamagitan ng kanyang talento at determinasyon, maipapakita rin niya sa kanyang mga magulang na may halaga ang musika sa kanyang buhay. Habang nararamdaman ang yakap ng kanyang mga kaibigan, alam niyang ang bawat nota, bawat kanta ay isang hakbang palapit sa pagkamit ng kanyang pangarap at sa pagkilala ng kanyang sariling pamilya. Matapos ang matagumpay na performance ni Noel sa paligsahan, hindi niya inaasahan ang sunod na mangyayari. Sa gitna ng kasiyahan sa backstage, nilapitan siya ng isang babaeng nakasuot ng corporate attire na nagpakilalang si Ginang Mendoza, isang tagapamahala ng isang prestihiyosong music academy sa lungsod. "Noel," bungad ni Ginang Mendoza na may ngiti sa kanyang mukha. "Ang ganda ng performance mo kanina. Ramdam na ramdam ko ang damdamin mo sa bawat salita at bawat nota. Hindi ko mapigilang mapanghanga, kaya naman, gusto kitang alokin ng isang oportunidad." Nagulat si Noel, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Oportunidad po?" tanong niya, bahagyang hindi makapagsalita sa kaba at saya. Tumango si Ginang Mendoza. "Oo, Noel. Ang Music Academy namin ay nagbibigay ng scholarship para sa mga kabataang may talento sa musika. Kung interesado ka, gusto naming maging bahagi ka ng aming programa. Makakapag-aral ka ng musika ng libre at mas matutulungan kang paunlarin ang iyong talento. Bukod pa rito, may posibilidad ka ring magkaroon ng mga koneksyon sa industriya." Hindi alam ni Noel kung ano ang sasabihin. Halos hindi siya makapaniwala na ang kanyang pangarap na maging isang mga awit ay may oportunidad ng maisakatuparan. Sa kabila ng kasiyahan, naalala rin niya ang kanyang mga magulang, ang kanilang pagtutol, ang kanilang mga pangarap para sa kanya, at ang takot niya na baka hindi sila sumang-ayon dito. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mabuti, muling nagsalita si Ginang Mendoza, na tila nabasa ang kanyang pag-aalinlangan. "Alam kong maaaring hindi madaling desisyon ito, lalo na kung may mga bagay kang kailangang isang alang-alang. Pero tandaan mo, Noel, ang mga oportunidad na ganito ay hindi laging dumarating. Ipagpaalam mo ito sa iyong mga magulang at sabihin mo sa kanila na ito ang simula ng isang magandang kinabukasan para sa iyo." Naroon sina Jake at Carla na tumutulong kay Noel na mapagtanto ang halaga ng oportunidad na ibinigay sa kanya. "Noel, ito na ang iniintay mong pagkakataon," sabi ni Jake, puno ng suporta. "Tingnan mo, dumarating na ang bunga ng lahat ng sakripisyo mo.
Kausapin mo ang mga magulang mo. Baka kapag nakita nila ang halaga ng oportunidad na to, maiintindihan na rin nila. Sumang-ayon si Carla. Hinawakan ng kanyang kamay. Tama si Jake. Ipaglaban mo ang pangarap mo, Noel. Nakikita na ng iba ang potensyal mo. At balang araw, makikita rin ito ng mga magulang mo. Nang umuwi si Noel sa bahay, dala ang magandang balita tungkol sa scholarship, naglakas loob siyang kausapin ng kanyang mga magulang. Pinaghandaan niya ang kanyang paliwanag, ngunit kahit gaano niya pinilit na intindihin ang kanilang pananaw, alam niyang kailangang ipaglaban ang kanyang pangarap. Nay, Tay, bungad ni Noel habang nakaupo sila sa hapagkainan. Gusto ko lang pong ipaalam na nakatanggap ako ng scholarship mula sa isang music academy. Libre po ang pag-aaral at mayroon akong pagkakataon na mas mapalawak ang kaalaman ko sa musika. Ngunit sa halip na maging masaya, agad nagbago ang ekspresyon ng kanyang ama na si Mang Tony, habang si Aling Linda ay napakunot ng noo. Ano? Scholarship para sa musika? Tanong ni Mang Tony, ang boses ay malamig at puno ng dismaya. Noel, ilang beses na namin sinabi sa iyo na gusto naming maging engineer ka. Hindi ka man nakikinig? Naiintindihan ko po ang mga gusto nyo para sa akin, pero Tay, ito po ang pangarap ko eh. Masaya po ako sa pagkanta. At ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong oportunidad. Ngunit agad siyang pinutol ni Aling Linda. Noel, hindi ka mabubuhay ng pagkanta. Nakita mo ang hirap ng buhay. Pero nagbubulag-bulagan ka pa rin. Engineer ang gusto namin para sa'yo. Dahil yun ang magdadala sa'yo ng magandang kinabukasan. Hindi ang musika. Pilit na pinapanatili ni Noel ang kanyang katatagan, ngunit ramdam niya ang kirot sa bawat salita ng kanyang mga magulang. Nay, Tay, pakiusap naman po. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon, no. Kung sakaling hindi naman po ako magtatagumpay, ako mismo ang babalik sa inyo at susundin ko po ang gusto ninyo. Pero sa halip na maintindihan, lalo pang nagalit si Mang Tony. Sige, Noel. Kung ganyan ka at hindi mo kayang intindihin ang lahat ng sakripisyong ginawa namin para sa'yo, huwag ka nang bumalik dito. Hindi ka namin kailangang suportahan kung hindi mo susundin ang gusto namin para sa kinabukasan mo. Tumayo si Noel, halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sa kabila ng sakit sa puso, tumingin siya sa kanyang mga magulang na tila hindi nakikita ang halaga ng kanyang mga pangarap. Tay, Nay, hindi ko po gustong sirain ang pamilya natin. Pero sana lang po maunawaan ninyo na ang musika ang nagpapasaya sa akin. Aniya, pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Kung hindi mo kayang iwan ang musika, mas mabuti pang umalis ka na lang dito. Sigaw ng kanyang ama, sabay turo sa pintuan. Dala ang kanyang gitara at ilang damit, tahimik na lumabas si Noel sa kanilang bahay. Habang naglalakad siya sa kalsada, ramdam niya ang bigat ng kanyang desisyon, ang sakit ng pagtanggi ng kanyang pamilya at ang takot sa hindi tiyak na kinabukasan. Ngunit kasabay ng lungkot, naramdaman din niya ang bagong kalayaan na ipaglaban ang kanyang pangarap sa kanyang sariling paraan. Sa gabing iyon, naglakad siya papunta sa bahay ni Jake, dala ang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Pagkatapos palayasin ng kanyang mga magulang, nagtungo si Noel sa bahay ni Jake. Dala ang konting gamit at ng kanyang gitara. Tinanggap siya ng pamilya ni Jake nang may bukas na puso. Alam ni Jake at ng kanyang pamilya ang sitwasyon ni Noel at hindi sila nagdalawang isip na mag-alok ng tulong. Sa unang gabing yon, nag-usap sila ni Jake sa sala. Habang si Noel ay nakaupo, pilit na pinipigil ang lungkot sa kanyang mga mata. Noel, dito ka na muna. Sabi ni Jake, hawak ang balikat ng kaibigan. Alam kong mahirap to para sa'yo pero hindi mo kailangan gawin to ng mag-isa. Nandito naman kami palagi. Salamat, Jake. Mahinang sagot ni Noel. Di ko alam kung saan ako pupunta kung hindi mo ako pinatuloy. Alam kong mahirap ang sitwasyon pero hindi ko kayang bitawan ang pangarap ko. Ngumiti si Jake at sinabing, alam kong kaya mo, Noel. At tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Walang bibitiw.
kasama mo kami. Simula noong araw na iyon, si Noel ay nagpatuloy sa kanyang pangarap kahit na mahirap ang buhay sa piling ng kanyang kaibigan. Naghanap siya ng paraan upang makatulong sa mga gastusin sa bahay ni na Jake bilang pasasalamat. Gumising siya ng maaga upang tumulong sa mga gawaing bahay at sa gabi ay nagpa-practice pa rin siya ng musika. Ginagawa niya ang lahat ng ito habang pinipilit na huwag madala ng kalungkutan dahil sa pagkakahiwalay sa kanyang pamilya. Hindi rin nagtagal, naging sandigan ni Noel sina Jake at Carla at sa bawat pagkakataon, pinalalakas nila ang loob niya. Sa kanilang suporta, nahanap ni Noel ang lakas upang patuloy na ipaglaban ang kanyang pangarap. Tuwing may libreng oras, nagpa-practice si Noel kasama ang kanyang mga kaibigan. Binabalik-balikan ang mga kanta na nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Sa kabila ng hirap at pangungulila sa kanyang mga magulang, natagpuan niya ang isang pansamantalang pamilya sa piling ni na Jake at Carla, mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan at handang sumuporta sa kanyang laban. Habang naninirahan si Noel sa bahay ni na Jake, sinikap niyang maghanap ng trabaho upang makatulong sa kanyang mga gastusin at hindi maging pabigat sa pamilya ng kanyang kaibigan. Nag-apply siya sa ilang lugar at sa kabutihang palad, natanggap siya bilang isang part-time barista sa isang cafe na may regular na open mic nights. Tuwing gabi, naglilingkod siya sa mga customer at inaayos ang mga order. Ngunit tuwing Webes ng gabi, may pagkakataon siyang mag-perform sa harap ng mga taong dumadayo sa cafe para sa musika. Sa kanyang unang open mic night, kabado si Noel. Inabot niya ang mikropono ng may halong takot at excitement. Habang nakatuyo siya sa harap ng mga tao, naiisip niya ang kanyang mga magulang at ang mga taong nagduda sa kanyang kakayahan. Ngunit kasama rin ang kanyang mga kaibigan na sina Jake at Carla na naroon upang magbigay ng lakas ng loob. Sa isang ngiti mula sa kanila, hinugot niya ang lakas ng loob upang magpatuloy. Habang tumutugtog ng gitara at kumakanta ng paborito niyang kanta, unti-unting lumalalim ang kanyang koneksyon sa madla. Sa bawat nota at bawat linya ng kanta, ipinapahayag niya ang kanyang mga damdamin. Ang sakit, pag-asa, at pangarap na matagal na niyang nilalabanan. Natapos ang kanta at sumambulat ang palakpakan mula sa mga nanonood. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagtanggap mula sa mga tao at hindi niya mapigilang ngumiti. Punong-puno ng pasasalamat. Sa mga sumunod na gabi, patuloy siyang kumakanta sa open mic sessions at unti-unting napapansin ng mga tao ang kanyang talento. Dumadami ang mga regular na bumabalik upang pakinggan siya. At may mga tagahanga na nagsasabi sa kanya na nai-inspire sila sa kanyang mga kanta at sa emosyon na hatid ng kanyang boses. Minsan, may mga customer na nag-aabot ng tip o maliit na donasyon na nakatutulong sa kanyang mga gastusin. Sa bawat gabi na nagtatrabaho at kumakanta, nararamdaman ni Noel ang unti-unting katuparan ng kanyang pangarap. Bagaman mahirap ang pagsabay ng trabaho at pag-aaral, patuloy siyang lumalaban dahil alam niyang ito ang landas na nagpapaligaya sa kanya. Ang cafe ay naging isang mahalagang lugar para sa kanya. Isang lugar kung saan malaya niyang naipapahayag ang kanyang sarili at unti-unting natutulungan siyang buuin ang kanyang kinabukasan. Sa kabila ng hirap ng buhay, mas lumalalim ang kanyang pagmamahal sa musika at mas tumitibay ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang laban para sa kanyang pangarap. Habang patuloy na nagsusumikap si Noel sa kanyang trabaho sa cafe, hindi rin niya kinaligtaan ang kanyang scholarship sa Music Academy. Bagamat mabigat ang kanyang schedule sa pagsasabay ng trabaho at pag-aaral, patuloy siyang nagpapakatatag at nagpupursige upang makatulong sa kanyang gastusin at magkaroon ng dagdag na kita. Nagpasya siya na magturo ng gitara sa mga bata at sa ilang estudyanteng interesadong matuto ng musika. Naglalagay siya ng mga simpleng anunsyo sa labas ng cafe at sa community bulletin board ng kanilang lugar. Hindi nagtagal, may ilang magulang na nagpasya na ipa-enroll ang kanilang mga anak kay Noel. Nagsimula siyang magkaroon ng mga batang estudyante at sa tuwing nagtuturo siya, ipinapakita niya na hindi lang ang teknikal na aspeto ng musika, kundi pati ang pagmamahal at dedikasyon na meron siya para dito. Sa bawat leksyon,
ipinapasa niya ang kanyang kaalaman at hinahayaan niyang maramdaman ng mga estudyante ang kasiyahang dulot ng pag-aaral ng musika. Naging masaya si Noel sa pagtuturo dahil hindi lamang siya nakakatulong sa kanyang sarili kundi pati na rin sa mga kabataang mahilig sa musika. Naging inspirasyon siya sa kanyang mga estudyante at maraming magulang ang nagkaroon ng respeto sa kanya dahil sa dedikasyon niya sa pagtuturo at sa pagpapalaganap ng musika. Minsan, pagkatapos ng isang klase, nilapitan siya ng isang batang estudyante at masayang sinabing, "Kuya Noel, gusto ko rin pong maging magaling na katulad ninyo balang araw." Napangiti si Noel at sa mga sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa at katuparan. Alam niyang hindi lamang niya natustusan ang kanyang mga pangangailangan, kundi nakakatulong din siya ng pagpapalago ng pangarap ng ibang tao. Sa bawat araw na nagtuturo siya ng gitara at nagpupursige sa Music Academy, mas lalong lumalalim ang kanyang kaalaman sa musika at mas tumitibay ang kanyang determinasyon. Hindi madaling pagsabayin ang lahat ng ito, pero sa tulong ng kanyang mga estudyante at ng mga taong naniniwala sa kanya, patuloy siyang lumalaban. Ang bawat lesson ay nagiging isang hakbang patungo sa kanyang pangarap. Sa kabila ng pagod, tuwing natutulog siya sa gabi, nararamdaman niya ang kasiyahan sa bawat maliit na tagumpay na naaabot niya. Habang patuloy na gumagawa ng paraan si Noel upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap sa musika, dumating ang balita tungkol sa isang malaking singing contest na gaganapin sa kanilang bayan. Nang malaman niya ito, naisip niyang baka ito na ang pagkakataon upang mas mapansin at mas makilala pa sa larangan ng musika. Bagamat may pag-aalinlangan at takot, inudyukan siya ng kanyang mga kaibigang sina Jake at Carla na sumali. "Ano ka ba? Para sa'yo to, Noel," sabi ni Jake, puno ng kumpiyansa. "May magandang premyo at sino ang nakakaalam? Baka ito na ang magbukas ng mas maraming oportunidad pa para sa'yo." Sumang-ayon si Carla. "Kung sino mang deserving na manalo sa contest na to, ikaw yun, Noel. Ipinakita mo na sa amin kung gaano ka kadedicated at sigurado kung kayang-kaya mong ipakita sa buong bayan yung talentong meron ka." Nang dahil sa suporta ng kanyang mga kaibigan, nagdesisyon si Noel na sumali. Buong puso siyang nag-practice, isinabay ang oras ng rehearsal sa kanyang trabaho at pagtuturo ng gitara. Kahit pagod at kulang sa tulog, nagpatuloy siya dahil alam niyang ito ay mahalaga sa kanya. Dumating ang araw ng paligsahan at puno ng kaba si Noel habang naghihintay ng kanyang turn. Naalala niya ang bawat sandaling nagtuturo siya ng musika. Ang mga gabi sa cafe kung saan ibinubuhos niya ang kanyang damdamin sa bawat kanta. At ang mga sandaling, pinipilit niyang bumangon sa kabila ng mga hamon. Ang lahat ng iyon ay naging inspirasyon niya sa gabing ito. Nang tumayo na siya sa entablado, hinawakan niya ang mikropono at huminga ng malalim. Sinumulan niya ang kanta at sa bawat linya, ibinuhos niya ang lahat ng emosyon. Ang sakit ng pagkakahiwalay sa kanyang pamilya, ang pangarap na minsan ay parang malabo ng matupad at ang kasiyahang dulot ng musika. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin at bawat tao sa audience ay nadadala ng kanyang awitin. Nang matapos ang kanta, tahimik ang buong madla bago bumuhos ang malakas na palakpakan. Ramdam ni Noel ang saya at ginhawang dulot ng kanyang performance. Sa backstage, sinalubong siya ni Jake at Carla na tuwang-tuwa at pinupuri ang kanyang husay. "Grabe, Noel, ang galing mo talaga," sabi ni Carla habang niyayakap siya. "Wala talaga akong duda, ikaw ang mananalo dito." Ngunit ang pinakamagandang nangyari sa gabing iyon ay hindi lang ang palakpakan o ang kasiyahan mula sa mga tao. Isang tagapamahala ng isang music label ang nasa audience at lumapit kay Noel pagkatapos ng kanyang performance. "Noel, napakaganda ng boses mo at damang-dama ko ang bawat salitang kinanta mo. Gusto kitang i-invite sa aming studio para gumawa ng demo. Baka ito na ang simula ng mas malaki pang bagay para sa'yo." Hindi makapaniwala si Noel sa kanyang narinig. Sa kabila ng lahat ng hirap, narito ang isang oportunidad na maaaring magbigay daan sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Lalong tumibay ang kanyang paniniwala na ang bawat pagsubok at sakripisyo ay nagbunga ng tagumpay na ito. Nagpasalamat siya sa mga kaibigan niya
At alam niyang hindi niya ito mararating kung wala ang kanilang suporta. Sa gabing iyon, hindi lang siyang umuwing may ngiti sa kanyang labi, may pag-asa siyang bumabalot sa kanyang puso. Dahil sa pangangailangang makaipon ng karagdagang pera para sa kanyang pangarap at mga gastusin, nagdesisyon si Noel na subukan ng busking, ang pagkanta sa kalsada para sa mga dumadaan. Sa isang abalang lugar sa bayan, dala ang kanyang gitara at isang maliit na tip jar, nagsimula siyang mag-perform sa gilid ng daan. Kahit kabado, tuwang-tuwa siya sa tuwing may mga taong titigil at makikinig, o kaya naman ay maghuhulog ng barya sa kanyang tip jar. Para kay Noel, ito ay isang simpleng paraan upang maipahayag ang kanyang talento at makadagdag sa kanyang kita. Ngunit isang gabi, habang abala siya sa pag-awit ng isang paborito niyang kanta, may isang grupo ng mga kabataang lalaki ang lumapit sa kanya. Sa simula, akala ni Noel ay mga interesado lamang silang makinig. Ngunit nang magtagal, napansin niyang iba ang kanilang intensyon. "Uy pre, kala mo naman kung sinong magaling," sabi ng isa sa kanila na may halakhak na halatang may panunuya. "Dami namang gustong kumanta pero di naman lahat pwede, di ba?" Pinilit ni Noel na huwag pansinin ang kanilang panlalait at patuloy na kumanta. Ngunit lumapit pa ang isa at tinadyakan ng tip jar niya, ang nagpaikot ng mga bariyang kanyang kinita sa kalsada. "Anong ginagawa mo rito? Nakakahiya ka pre," sabi ng isa pang lalaki. "Dapat ata umuwi ka na lang sa inyo at mag-aral ng mabuti. Di yung paglakad-lakad ka dito." Ramdam ni Noel ang hiya at sakit sa ginawa ng mga lalaki, lalo na nang makita ang kanyang mga bariyang nagkalat sa sahig. Habang nakayuko siya para pulutin ang mga barya, patuloy ang kanilang panunuya, at parang gusto nang bumigay ni Noel. Ngunit sa kabila ng takot at panghihina, may isang bahagi ng kanyang puso na nagsasabing huwag sumuko. Tahimik niyang pinulot ang kanyang mga barya at inayos ang gitara. "Oo, marahil, hindi ako kasing galing ng iba," sabi niya, tinatapangan ng loob. "Pero ginagawa ko naman to dahil may pangarap akong gustong matupad. Kung ayaw niyong makinig, ayos lang naman. Pero hindi ko hahayaan na hahadlangan niyo ako sa ginagawa ko." Sandaling natigilan ng mga lalaki. Tila nagulat sa lakas ng loob ni Noel na sumagot. Tumawa ang ilan, ngunit sa huli, nagkibit balikat sila at tumalis. Iniwan si Noel sa kalsada. Nang tuluyan na silang mawala, huminga ng malalim si Noel, pilit na nilulunok ang sakit ng kanyang dinanas. Ngunit sa kabila ng pagod at lungkot, may natutunan siya sa gabing iyon. Hindi lahat ay makakaintindi o susuporta sa kanyang pangarap, ngunit hindi ito dahilan para tumigil siya. Matapos ayusin ang kanyang mga gamit, muling umupo si Noel, inihanda ang gitara at nagsimulang kumanta muli. Sa bawat kantang binigkas niya, ipinakita niya ang kanyang determinasyon, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga oras na iyon, ramdam niya ang kasiguraduhan sa kanyang puso. Gagawa at gagawa siya ng paraan, gaano man kahirap, para abutin ang kanyang mga pangarap. Sa mga sumunod na araw, patuloy si Noel sa pagkanta sa kalsada. Kasama niya sina Jake at Carla na palaging nagbibigay ng lakas ng loob at tumutulong sa kanya sa pag-aayos ng kanyang tip jar at pag-abot ng tubig kapag natutuyuan siya ng lalamunan. Bagamat mahirap, nahanap ni Noel ang saya sa kanyang simpleng pagtatanghal sa daan, lalo na kapag may mga taong titigil at makikinig sa kanya. Sa bawat kanta, ibinubuhos niya ang kanyang puso at sa bawat araw, nadarama niyang unti-unti niyang tinatahak ang landas patungo sa kanyang mga pangarap. Isang hapon, habang abala siya sa pag-awit ng isa sa kanyang mga paboritong kanta, napansin ni Noel ang isang batang babae na nakatayo sa gilid. Tahimik na nakikinig sa kanya. May pagkamaamo ang mukha ng bata at bakas ang paghanga sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Noel. Nang matapos ang kanyang kanta, ngumiti ang bata, ngunit hindi ito lumapit o nagsalita. Nanatili lamang itong nakatingin bago ito umalis nang hindi nagpaalam. Kinabukasan, bumalik muli ang batang babae, muli siyang pinanood ni Noel habang kumakanta. Nagtagal siya hanggang sa matapos ang bawat kanta at muli, tahimik itong umalis pagkatapos.
Paulit-ulit itong nangyari sa mga sumunod na araw. Araw-araw, bumabalik ang batang babae upang makinig sa bawat kanta ni Noel. At walang pagsidla ng kasiyahan ni Noel sa nakikitang kasiyahan ng batang tagapakinig. Isang araw, habang nagpe-perform siya, hindi na napigilan ni Noel ang kanyang sarili at lumapit siya sa bata matapos ang kanyang huling kanta. "Hello," bati niya, nakangiti. "Nakikita kitang bumabalik araw-araw. Nagugustuhan mo ba ang mga kanta ko?" Tumango ang bata at ngumiti ng mahiya. "Opo, kuya. Ang galing mo po kasing kumanta eh. Parang napapasaya mo po ako tuwing naririnig kita. Sana po balang araw, maging magaling din ako na katulad mo po." Napalambot ang puso ni Noel sa sinabi ng bata. Hindi niya inaasahang magiging inspirasyon siya sa kahit sino, lalo na sa batang gaya nito. "Ako, salamat ha. Ang sarap pakinggan yan," sabi ni Noel na halos mapaluha sa saya. "Ikaw ba, mahilig ka rin sa musika?" "Opo," sagot ng bata na masiglang tumango. "Gusto ko rin pong matutong tumugtog, pero wala po kasi akong gitara eh." Napaisip si Noel at sa puntong iyon, naramdaman niya ang mas lalong lalim ng kanyang responsibilidad bilang isang musikero at inspirasyon sa mga kabataang may pangarap. "Sige," sabi niya, nakangiti. "Kung gusto mo, maaari kitang turuan. Hindi kailangan ng gitara para magsimula. Dito lang tayo. Pakikinig ka at tuturuan kita ng ilang simpleng kanta." Sa bawat araw na bumabalik ang batang babae, itinuro ni Noel ang mga basic na nota ng kanyang mga kanta at pinapakinggan ang bawat tanong ng bata tungkol sa musika. Sa kanyang simpleng paraan, naipasa niya ang kanyang kaalaman at pagmamahal sa musika. Alam niyang baka maging daan ito para matupad din ng bata ang sariling pangarap. Sa bawat araw na nagkikita sila, napagtanto ni Noel na ang kanyang musika ay hindi lamang para sa kanyang sariling pangarap, kundi para rin sa inspirasyong dala nito sa iba. Sa kabila ng mga pagsubok, mas tumibay ang kanyang loob. At mas lumakas ang paniniwala niya na kaya niyang baguhin ang buhay ng iba, isang kanta sa bawat pagkakataon. Isang araw, habang abala si Noel sa kanyang karaniwang pagtatanghal sa kalsada, napansin niya ang batang babaeng palaging nanonood sa kanya, ngunit may kasama ito ngayon. Isang lalaking may matikas na tindig. Napansin ni Noel ang kakaibang ngiti sa mukha ng bata. At sa bawat kanyang paglapit, napagtanto niya na mas matanda at kagalang-galang ang kasama nito. Lumapit ang bata kay Noel nang may masiglang mukha. Sabay sabing, "Kuya Noel, pinakilala po kita kay papa ko. Sabi niya, gusto ka raw niya pong marinig." Nagulat si Noel at tumingin siya sa lalaki. Bahagyang kinakabahan. Napansin niya ang lalaking ito ay pamilyar sa kanya. Matapos makilala ang mukha, napatigil si Noel. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking ito ay walang iba kundi si Mr. Santiago, isang kilalang producer sa industriya ng musika. Nakilala siya ni Noel mula sa mga balita at magazine, ngunit hindi niya inaasahang makakaharap niya ito sa ganitong pagkakataon. Ngumiti si Mr. Santiago at inabot ang kanyang kamay kay Noel. "Ikaw pala si Noel," sabi niya, may mainit na tinig. "Ang anak ko, si Mia. Araw-araw kanyang kinikwento sa akin. Napabilib ako sa determinasyon at talento mo. Lalo na nang marinig ko ang mga sinabi niya tungkol sa iyong musika." Hindi makapagsalita si Noel at bahagyang nanginginig ang kamay niya nang tanggapin ang pakikipagkamay ng producer. Salamat po, sir," ang tanging nasabi niya. "Masaya po akong magustuhan ni Mia ang mga kanta ko." Ngumiti si Mr. Santiago at tumango. "Noel, narinig ko na hindi madali ang pinagdaanan mo para sa pangarap mo. Nakikita ko ang sipag at dedikasyon mo sa kabila ng mga pagsubok. Kaya naman gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Kung interesado ka, gusto kong mag-record ka sa studio ko at subukan natin ang ilang kanta. Baka ito na ang simula ng mas malaki pang oportunidad para sa'yo." Halos hindi makapaniwala si Noel sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan ang simpleng pagkanta niya sa kalsada na madalas ginagawa upang kumita ng konting pera
ay magdudulot ng ganitong pagkakataon. Nagtingin siya kina Jake at Carla na abot tenga ang ngiti at halatang tuwang-tuwa sa magandang balita. Alam niyang ito ang pangarap na matagal na niyang hinahanap. Isang pagkakataon na mapakinggan at mas maabot ang mas maraming tao sa pamamagitan ng kanyang musika. Opo sir, interesado po ako. Sabi ni Noel, halos hindi mapigilan ang kasiyahan sa kanyang boses. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ngumiti si Mr. Santiago. Sa tingin ko, marami kang maibabahagi sa mundo ng musika. Noel, maghanda ka. At tatawagan kita para sa mga susunod na hakbang. Huwag kang mag-alala. Nandito kami ni Mia para sumuporta sa'yo. Sa gabing iyon, umuwi si Noel na puno ng pag-asa at saya. Sa wakas, ang kanyang pangarap ay nagkaroon ng konkretong simula. Alam niyang maraming pagsubok pa ang darating, ngunit sa tulong ng mga taong naniniwala sa kanya, mula sa mga kaibigang sina Jake at Carla, hanggang kay Mia at ang kanyang ama na si Mr. Santiago, mas lalo siyang naging determinado na ipagpatuloy ang laban at ipakita sa mundo ang kanyang musika. Kasama ang kanyang mga kaibigang sina Jake at Carla, unang beses na nagtungo si Noel sa profesional na recording studio ni Mr. Santiago. Kinakabahan si Noel habang papalapit sa studio. Hindi pa rin makapaniwala sa malaking oportunidad na ibinigay sa kanya. Nang pumasok sila, namangha siya sa laki ng studio at sa mga makabagong kagamitan sa paligid. Sa kabila ng kaba, nariyan sina Jake at Carla upang palakasin ang loob niya. Ngumiti si Mr. Santiago at bumati. Handa ka na ba, Noel? Maging ako man. Excited ako marinig ang mga kanta mo sa isang professional na recording setup. Ngumiti si Noel. Pilit na nilalabanan ng kaba. Opo, sir. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko. Habang naghahanda sa recording booth, kasama si Jake na inaayos ang kanyang gitara at si Carla na nagbibigay ng encouragement mula sa labas, naramdaman ni Noel ang pag-aalab ng kanyang determinasyon. Bago magsimula, huminga siya ng malalim at inalala ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang mga araw sa kalsada, ang suporta ng kanyang mga kaibigan, at ang bawat sakripisyo na ginawa niya para makarating sa puntong ito. Nagsimula siyang kumanta at i-record ang isa sa kanyang mga orihinal na kanta. Sa bawat linya, nararamdaman ng mga nakikinig ang damdaming isinabuhay ni Noel sa musika. Sa bawat nota, naroon ang kanyang kwento at si Mr. Santiago mismo ay napamangha sa ilalim ng emosyon na dala ng kanyang boses. Alam niya na si Noel ay may tunay na talento at bihirang makahanap ng ganitong raw at genuine na artist. Matapos ang unang take, lumabas si Noel sa booth at sinalubong siya ng masigabong palakpak mula kina Jake at Carla. Ang galing mo talaga, Noel! Sigaw ni Carla, ang mukha ay puno ng saya at pagmamataas. Naririnig mo ang kanta mo sa studio? Ang sarap sa pakiramdam. Pinalakpakan din siya ni Mr. Santiago. Noel, may kakaiba kang talento. Ang boses mo ay puno ng kwento at emosyon. At alam kong marami ang makaka-relate sa mga kanta mo. Piliin natin ang dalawa sa mga ito para gawing debut single mo. Hindi mapigilan ni Noel ang mapangiti at maiyak ng sabay. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya na ang kanyang mga sakripisyo ay may katumbas na gantimpala. At sa tabi niya, naroon ang kanyang mga kaibigan, mga taong naniniwala sa kanya mula sa simula at sumuporta sa bawat hakbang na kanyang paglalakbay. Sa gabing iyon, habang umuwi sila, puno ng saya at inspirasyon si Noel. Alam niya na ito pa lamang ang simula. Ngunit ang bawat kanta, bawat recording, ay patunay ng kanyang tagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Nagtuloy-tuloy ang kanilang recording sessions sa mga sumunod na araw. At sa bawat kanta, mas lumalalim ang pag-unawa ni Noel sa halaga ng kanyang musika. Matapos ang ilang linggo ng pagre-record, natapos ang unang single ni Noel. Nang i-release ito sa social media at iba't ibang streaming platforms, hindi nila inaasahan ang mabilis na pagdami ng mga nakikinig at nagbabahagi ng kanta. Unti-unti, ang pangalan ni Noel ay nagsimulang makilala ng mas maraming tao.
lalo na ang mga kabataang nakaka-relate sa kanyang kwento at sa mga liriko ng kanyang kanta. Nagustuhan ng mga nakikinig ang pagiging tapat at puno ng damdamin ng musika niya, na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa maraming tagapakinig. Isang umaga, hindi makapaniwala si Noel nang makita niya ang notification sa kanyang phone. Libo-libong tao na ang nag-stream ng kanyang kanta. Hindi rin siya makapaniwala nang mabasa ang mga positibong komento mula sa mga tagahanga na nagsasabing sila ay naaantig at nabigyan ng inspirasyon ng kanyang musika. Kasama niya sina Jake at Carla na tuwang-tuwa at masayang-masaya para sa kanya. "Tingnan mo, Noel," sabi ni Carla habang pinapakita ang mga comments sa social media. "Ang dami nilang nasasabi na na-inspire sila sa kanta mo. Grabe, ang layo na talaga ng narating mo." Sumang-ayon si Jake. "Sinabi naman sa'yo, Noel may potensyal ang musika mo na makakapagbigay inspirasyon sa iba. Hindi ka lang basta kumakanta. May kwento ang bawat linya ng kanta mo at nararamdaman yon ng mga nakikinig." Habang pinagmamasdan ang mga komento at reactions, na puno ng saya at pasasalamat si Noel. Dati, nag-aalala siya kung may makakaintindi at makaka-appreciate ng kanyang musika. Ngayon, may libo-libong tao ang sumusuporta at nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Kasama ang kanyang mga kaibigan, mas lalo siyang na-inspire na pagbutihin pa ang kanyang talento at maglabas ng mas marami pang kanta. Habang patuloy na nag-viral ang kanta, hindi rin nagtagal at nakatanggap si Noel ng imbitasyon para sa kanyang unang media interview sa isang lokal na online radio station. Sa interview na iyon, ikinuwento niya ang kanyang mga pinagdaanan, mula sa pag-awit sa kalsada hanggang sa pagkakaroon ng recording contract. Ipinahayag niya ang pasasalamat sa mga taong sumuporta at naniniwala sa kanyang kakayahan, lalo na sina Jake at Carla. Dahil sa kanyang pagiging natural at tapat sa kwento ng kanyang buhay, mas lalong lumawak ang bilang ng mga tagahanga niya. Nagtrend ang kanyang pangalan sa social media at naglabasan ng mga fans club na nakikiisa at sumusuporta sa kanyang karera. Sa bawat araw, mas tumatatag ang tiwala ni Noel sa sarili at mas lalo siyang nai-inspire na ipagpatuloy ang kanyang pangarap, kasama ang mga taong walang sawang naniniwala sa kanya. Sa bawat tagumpay, hindi niya nakakalimutang kasama sina Jake at Carla, na nasa likod niya mula pa sa simula. Ang kanilang pagsasama ay nagbigay sa kanya ng lakas at tapang upang magpatuloy. At sa bawat kanta na inilalabas niya, ipinapaabot niya ang pasasalamat sa mga kaibigan niyang naging bahagi ng bawat hakbang ng kanyang pag-abot sa mga pangarap. Dahil sa kasikatan ng unang single ni Noel, nagsimula siyang makatanggap ng mga imbitasyon para mag-perform sa iba't ibang local events, kabilang na ang mga music festivals, bars, at charity concerts. Nakilala ang kanyang pangalan sa lokal na music scene at mas marami pang tagahanga ang dumating upang personal na mapanood siya sa entablado. Sa bawat gig, hindi nawawala sina Jake at Carla na palaging kasama niya bilang kanyang taga-suporta at crew. Si Jake ang tumutulong sa pag-set up ng kanyang equipment, habang si Carla naman ang nag-uorganisa ng mga schedule at inaasikaso ang mga detalye ng bawat event. Dahil sa kanilang pagsisikap, mas madali kay Noel ang bawat performance at nadarama niya ang suporta ng mga kaibigan niya sa bawat kanta. Isang gabi, habang nagpe-perform sa isang bar na puno ng tao, kinanta ni Noel ang ilan sa kanyang orihinal na mga kanta. Habang umaawit, pinapanood niya ang mga tagapakinig na nakikinig ng may atensyon. Ang iba ay tila napapaluhang nakikinig sa mga kwento at damdamin sa kanyang musika. Nang matapos siya, nagkaroon ng masigabong palakpakan at marami ang lumapit upang magpasalamat at magpahayag ng kanilang paghanga. "Grabe, Noel, ibang klase ang kanta mo," sabi ng isang tagahanga na tila naantig ng kanyang musika. "Ramdam na ramdam namin ang mga damdaming ipinaparating mo. Salamat at ginawa mo ang musika mo para sa lahat ng katulad naming nangangailangan ng inspirasyon." Sa bawat papuri at kwento ng mga tagahangang tulad nito, lalong tumitibay ang loob ni Noel. Hindi lamang para sa kanyang pangarap, kundi para rin sa mga taong nakakahanap ng pag-asa at inspirasyon sa kanyang musika.
Sa bawat event, nadaragdagan ang kanyang mga tagahanga at unti-unting kumakalat ang kanyang pangalan sa mas malawak na komunidad. Nagkaroon din siya ng pagkakataong mag-perform sa ilang charity concerts, kung saan tumulong siyang mag-ambag sa mga lokal na adbokasya sa kanilang komunidad. Ang bawat performance ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon at pagkatuto, at nakita niya ang musika bilang isang paraan na nagbibigay balik sa mga taong sumusuporta sa kanya at nakikinig sa kanyang kwento. Habang lumalawak ang audience niya, naging mas makabuluhan kay Noel ang kanyang musika. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang sariling pangarap, kundi sa pagbibigay inspirasyon at suporta sa mga taong nakakaranas din ng sariling mga pagsubok sa buhay. Kasama ang kanyang mga kaibigan sa bawat gig, patuloy si Noel na nagpapalaganap ng kanyang musika at sa pagtupad sa kanyang pangarap. Sa bawat kanta at bawat tagumpay, alam niyang hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Nariyan sina Jake at Carla, mga tunay na kaibigan na tumutulong sa kanyang abutin ang tagumpay na minsan ay tila imposible. Matapos ang patuloy na tagumpay sa mga local gigs at events, nagkaroon si Noel ng pagkakataon na mag-record ng mas maraming kanta. Sa tulong ni Mr. Santiago at ng suporta ng kanyang mga kaibigan, nakumpleto niya ang mga kanta para sa kanyang kauna-unahang album. Ang bawat kanta ay kwento ng kanyang paglalakbay, mga pagsubok, pag-asa at tagumpay na nakamit niya kasama ang mga taong sumuporta sa kanya. Pinili niyang isama ang ilan sa kanyang mga orihinal na kanta na sinulat niya noong nagsisimula pa lamang siya, dahil nais niyang ipakita ang tunay niyang kwento. Sa araw ng album launch, napuno ng tao ang maliit na venue na kanilang inarkila para sa special na event na iyon. Dumalo ang kanyang mga tagahanga, ilang media outlets at maging ang ilang kaibigan at guru niya mula sa Music Academy. Nakita niya sa audience ang kanyang mga naging estudyante sa gitara at mga taga-suporta mula sa mga performances niya sa kalsada noon. Hindi nagtagal, nagsimula ang event. Nang lumabas si Noel sa entablado, sinalubong siya ng masigabong palakpakan mula sa mga taong nasa venue. Sa tabi ng stage, nakatayo sina Jake at Carla, masaya at proud sa kanilang kaibigan. Bago simulan ng kanyang performance, huminga si Noel ng malalim at nagpasalamat sa mga taong nanood. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyong lahat sa pagpunta dito. Sabi niya, may halong emosyon ang kanyang boses. Lahat ng kanta sa album na to ay tungkol sa mga karanasan ko, sa mga pagsubok, mga tagumpay, at ang mga taong nagbigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa akin para magpatuloy. Kasama na doon ang aking mga kaibigang sina Jake at Carla, na naging sandigan ko sa bawat hakbang. Lumapit si Noel kay Jake at Carla at niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Hindi ko magagawa to kung wala kayo. Bulong niya, at baka sa kanilang tatlo ang hindi mapigilang saya at emosyon sa gabing iyon. Nang magsimula na ang kanyang performance, kinanta niya ang ilan sa kanyang mga pinakasikat na kanta, pati na ang mga bago sa album. Sa bawat kanta, mararamdaman ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa musika, at bawat tagapakinig ay tila nadadala sa kanyang kwento. Natapos ang gabi na puno ng kasiyahan at pagmamahal mula sa kanyang mga tagahanga. Ang album na iyon ay mabilis na naging popular sa mga streaming platforms, at dahil sa mainit na pagtanggap ng mga tao, nagkaroon siya ng mas malawak na audience. Maraming music critics ang pumuri sa kanyang authenticity at kakaibang estilo. At dahil dito, nakilala siya bilang isang artist na may malalim at makabuluhang musika. Para kay Noel, ang album launch ay hindi lamang isang tagumpay, kundi isang paggunita sa lahat ng sakripisyo at pagsisikap na pinagdaanan niya upang makamit ang pangarap niya. Kasama ang mga kaibigang tumulong sa kanya mula simula. Alam niya nga ang gabing iyon ay simula pa lamang ng mas malalaking bagay na darating para sa kanya. Dahil sa patuloy na kasikatan ng kanyang mga kanta, nagsimulang makatanggap si Noel ng mga imbitasyon para sa iba't ibang TV guestings at radio interviews. Para kay Noel, isang malaking hakbang ito sa kanyang karera at hindi niya akalain na ang simpleng pangarap niya noon ay umabot sa ganitong punto. Kasama sina Jake at Carla, sinimulan niya ang sunod-sunod na media appearances at sa bawat interview,
mas nakilala ng mga tao ang kanyang kwento. Sa unang TV guesting niya, kabado si Noel habang nakaupo sa waiting area kasama ang kanyang mga kaibigan. Ramdam niya ang excitement, ngunit hindi rin mawala ang kaba. Hindi ko inakala na mangyayari ito. Bulong niya kina Jake at Carla. Dati, nangangarap lang ako makapag-perform sa harap ng tao. Tapos ngayon, nandito na ako. Ngumiti si Carla at tinapik ang balikat niya. Noel, hindi to isang panaginip. Pinaghirapan mo to at lahat kami ay proud sa'yo. Ngayon, mas marami pang tao ang makakaalam ng kwento mo. Nang tinawag na si Noel para sa interview, lumakad siya papunta sa stage at mainit na sinalubong ng host ng programa. Sa kalagitnaan ng interview, tinanong siya ng host tungkol sa mga pinagdaanan niya bago niya narating ang kasikatan ngayon. Noel, ang kwento mo ay isang inspirasyon sa maraming kabataan, sabi ng host. Pwede mo bang ibahagi sa amin kung paano ka nagsimula? Ngumiti si Noel at saglit na nag-isip. Inaalala ang mga panahong nagpe-perform siya sa kalsada, ang pagtuturo niya ng gitara, at ang suporta ng kanyang mga kaibigang sina Jake at Carla. Nagsimula po akong mangarap na maging singer nung bata pa lang ako. Pero hindi madali ang daan papunta rito. Sa simula, maraming hindi naniniwala at nagkaroon ng mga pagkakataong pinanghinaan ako ng loob. Sabi niya, halos nangingilid ang luha. Pero sa tulong ng mga kaibigan ko, ng mga taong naniwala sa akin, nagpatuloy ako. Patuloy niya. Ang musika ang naging sandigan ko sa lahat ng hirap. Ang bawat kanta na naisulat ko ay may kasamang kwento ng mga pagsubok at tagumpay. Kaya para sa akin, ang bawat kanta ay hindi lang basta musika, kundi isang bahagi ng buhay ko. Napuno ng emosyon ng studio at baka sa mukha ng mga audience ang paghanga at inspirasyon sa kwento ni Noel. Sa bawat pahayag niya, mas lalong nakilala ng mga tao ang kanyang katatagan at determinasyon. Kasunod ng interview na iyon, nagsunod-sunod ang mga guestings at interviews ni Noel sa iba't ibang platform. Sa bawat isa, sinasama niya sina Jake at Carla at binibigyan niya ng pagkakataon na kilalanin din ng mga kaibigang laging nasa likod niya mula pa noong simula. Sa tuwing may pagkakataon, ipinapaabot niya ang pasasalamat sa mga taong tumulong at nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Habang lumalawak ang kanyang audience, mas lalo siyang nakatatag ng mas malalim na koneksyon sa mga tagahanga niya. Hindi na lamang siya isang musikero para sa kanila, kundi isang inspirasyon na nagpapaalala na anuman ang pagsubok, kayang malampasan basta may tiwala sa sarili at may taong naniniwala sa iyong kakayahan. Sa mga sandaling ito, naramdaman ni Noel na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng taong naniniwala sa kanya. Kasama na ang mga kaibigan niyang tumulong sa kanyang abutin ang kanyang pangarap. Alam niya na marami pa siyang tatahakin, ngunit sa bawat hakbang, kasama niya sina Jake at Carla at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang patuloy na lumaban at magpatuloy sa kanyang misyon sa musika. Habang tumataas ang kasikatan ni Noel, hindi inaasahang nakarating sa kanyang mga magulang ang kanyang mga kanta sa radyo at social media. Una silang nagulat nang marinig ang pangalan ng kanilang anak. At sa una, hindi sila makapaniwala na ang simpleng pangarap ni Noel ay humantong sa ganitong tagumpay. Habang paulit-ulit nilang pinakikinggan ang mga kanta ni Noel, ramdam nila ang emosyon at lalim ng bawat liriko. At doon nila napagtanto ang hirap at pagsisikap na pinagdaanan ng anak nila upang makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Isang gabi, habang nagpapahinga si Noel matapos ang isang matagumpay na concert, may kumatok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, nagulat siya nang makita ang kanyang mga magulang, si Mang Tony at Aling Linda, na nakatayo sa labas, bakas ang emosyon sa kanilang mga mukha. Tahimik na napatitig si Noel sa kanila. Hindi makapaniwala na narito ang kanyang mga magulang matapos ang matagal na hindi pagkakaintindihan. Anak, Noel, bungad ni Mang Tony, bahagyang nanginginig ang boses. Nakita at narinig na namin ang mga kanta mo. At gusto lang naming malaman mo na
Humahanga kami sa'yo, anak. Napatigil si Noel at hindi niya mapigilan ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na naririnig ito mula sa kanyang mga magulang. Tay, Nay, hindi ko inakala na darating kayo rito. Sabi niya, ang tinig ay puno ng emosyon. Lumapit si Aling Linda at mahigpit na niyakap si Noel. Patawarin mo kami, anak. Bulong niya habang humahagulgol. Hindi namin naintindihan noon ang pangarap mo. Ayaw lang namin na mahirapan ka sa piniling landas pero mali kami. Nakita namin kung paano ka lumaban at kung gaano kalalim ang pagmamahal mo sa musika. Proud na proud kami sa'yo. At patawad anak. Mahigpit na niyakap ni Noel ang kanyang mga magulang. At sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang kompleto na ang kanyang tagumpay. Ang kapatawaran at pagtanggap ng kanyang pamilya ay isang pangarap na matagal na niyang hinihintay. Salamat po, Nay, Tay. Di ko po alam kung ano ang sasabihin ko pero masaya po akong nandito kayo ngayon. Sa gabing iyon, nagkaroon ng mahabang pag-uusap si Noel at ang kanyang mga magulang. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang kanyang mga pagdududa, ang hirap ng kanyang pinasok, at ang mga taong naging sandigan niya tulad ni na Jake at Carla. Nakinig ng maigi ang kanyang mga magulang at sa bawat kwento ni Noel, lalo silang humanga sa tapang at determinasyon ng kanilang anak. Mula noon, naging bahagi na rin ng kanyang mga magulang sa kanyang mga tagumpay at paglalakbay sa musika. Dumadalo sila sa kanyang mga concerts, ipinagmamalaki ang bawat kantang isinulat ni Noel at sinusuportahan ang bawat hakbang na kanyang tinatahak. Kasama sina Jake at Carla, naroon din ang kanyang pamilya. Kompleto at masaya, nagsama-sama sa ilalim ng musika ni Noel. Para kay Noel, ang kanyang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa mga award, sa kasikatan, o sa dami ng nakikinig sa kanyang kanta. Ang kanyang tunay na tagumpay ay ang pagkamit ng pagmamahal at pagkakaintindihan ng kanyang pamilya. Alam niya na anumang pagsubok pa ang darating, kaya niyang harapin ang lahat. Dahil sa likod ng bawat kanta at bawat pag-awit, nariyan ang suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan na naniniwala sa kanya mula simula hanggang sa wakas. Sa patuloy na tagumpay ni Noel at sa pagmamahal na natamo niya mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan, lalong lumawak ang kanyang audience at mas maraming tao ang naabot ng kanyang musika. Dahil dito, nominado siya sa isang prestihiyosong music award show para sa kategoryang Best New Artist at Best Original Song. Nang marinig niya ang balita, hindi siya makapaniwala. Para kay Noel, ito ay isa ng malaking tagumpay. At ang nominasyon ay parang isang bonus sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Kasama sina Jake, Carla at ang kanyang pamilya, dumalo si Noel sa awards night na puno ng saya at excitement. Bihis na bihis sila at proud na proud sa tagumpay ni Noel, na masasabing isang malaking milestones sa kanyang buhay. Nang umupo sila sa venue, hindi mawala ang ngiti ni Noel habang pinagmamasdan ang mga taong kilala sa industriya. Mga artist na dati lamang niyang napapanood at pinapangarap na makasama. Sa kaligitnaan ng programa, inanunsyo na ang kategoryang Best New Artist at naramdaman ni Noel ang kaba. Ngunit huminga siya ng malalim. Inaasahang kung ano man ang resulta, ay nagpapasalamat siya sa pagkakataong makilala at makasama ang mga nagawa na rin ng pangalan sa musika. At nang bigkasin ng host ang kanyang pangalan bilang nanalo, nanlaki ang mga mata ni Noel. At halos hindi siya makapaniwala. Buong ingay na nagpalakpakan sina Jake at Carla at agad siyang niyakap ng kanyang mga magulang. Puno ng emosyon, tumayo si Noel at naglakad papuntang entablado upang tanggapin ang kanyang unang award. Sa kanyang speech, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Hindi ko po inaasahan ang araw na ito. Nagumpisa lang po ako sa simpleng pangarap at dahil sa suporta ng mga tao sa paligid ko, nandito po ako ngayon. Gusto kong magpasalamat sa aking mga magulang na ngayon ay narito na upang ipakita ang kanilang pagmamahal at suporta. Salamat po sa mga kaibigan ko
sina Jake at Carla, na hindi kailanman sumuko sa pagtulong at pagsuporta sa akin mula simula hanggang ngayon. Saglit na huminto si Noel, ang mga mata ay bahagyang nagiging luha. Ang award na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa lahat ng nangangarap at nagkukumahog na abutin ang kanilang pangarap. Sana magsilbi akong inspirasyon na kahit mahirap, kahit masakit, may tagumpay na naghihintay para sa atin. Basta may determinasyon, tiyaga at mga taong naniniwala sa atin. Nagbigay siya ng isang masigabong pasasalamat sa audience at sa kanyang pagbaba mula sa stage, sinalubong siya ni Jake, Carla at ang kanyang pamilya na puno ng kasiyahan at pagmamalaki para sa kanya. Alam nila na ang award na ito ay hindi lamang pagkilala sa kanyang talento, kundi sa lahat ng sakripisyo at pagsubok na dinaanan niya upang makarating dito. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo rin ang Best Original Song at sa ikalawang pagkakataon, tinawag ang pangalan ni Noel bilang nanalo. Muling sumigaw ng kasiyahan ng kanyang mga kaibigan at pamilya habang si Noel ay naglakad papuntang entablado upang tanggapin ang ikalawang award ng gabi. Sa pagkakataong iyon, ramdam niya ang pagmamahal at suporta ng bawat taong nakinig at nagmahal sa kanyang musika. Para kay Noel, ang gabing iyon ay simbolo ng tagumpay. Hindi lamang bilang isang musikero, kundi bilang isang taong pinili ang landas ng kanyang pangarap sa kabila ng lahat ng pagsubok. Naisip niya na ang lahat ng pinagdaanan niya, ang mga gabi sa kalsada, ang pagtuturo ng gitara, ang mga hamon sa kanyang pamilya, ay naging bahagi ng kanyang kwento at ngayon, ang kwento niya ay inspirasyon na para sa marami. Sa bawat pagyakap mula sa kanyang mga mahal sa buhay, naramdaman ni Noel na ang tagumpay ay mas matamis kapag pinagsaluhan ito sa mga taong naging bahagi ng bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Kahit nakamit na ni Noel ang kasikatan at pagkilala, nanatili siyang mapagpakumbaba at malapit sa kanyang pinagmulan. Naisip niyang hindi niya makakalimutan ang mga unang hakbang niya, ang pagkanta sa kalsada at sa maliliit na gigs. Kaya, isang araw, napagdesisyonan ni Noel na bumalik sa kalsadang dati niyang tinutugtugan. Hindi upang maghanap ng pera, kundi upang magpasalamat at pagbigay ng libre, espesyal na mini-concert para sa mga tao sa kanyang komunidad. Kasama sina Jake, Carla at ang kanyang team, inayos ni Noel ang simpleng setup sa kalsadang dati niyang pinagpe-performan. Hindi nagtagal, nagsimula nang magtipon ng mga tao, marami sa kanila ay mga tagahanga na nakakaalala sa kanyang mga unang pagtatanghal doon. Maraming mga bata at pamilyar na mukha ang nagkakagulo sa excitement habang nakikita ang kanilang idolo na bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang kanyang musika. Bago siya magsimulang kumanta, humarap si Noel sa audience at nagpasalamat. Maraming salamat sa inyong lahat, lalo na sa mga taong nariyan na sa simula. Dito ako nagsimula. Dito ko unang natutunan lahat ng halaga ng musika sa buhay ko. Ngayon, bumabalik ako hindi lamang para kumanta, kundi para magpasalamat sa inyong lahat na sumuporta at naniwala sa akin mula noon hanggang ngayon. Nagsimula siyang tumugtog at sa bawat kanta, mas naramdaman ng mga tao ang kanyang taos-pusong pagmamahal sa musika at sa mga sumuporta sa kanya. Kinanta niya ang ilan sa kanyang mga sikat na kanta, pati ang mga luma niyang awit na isinulat niya noong nagsisimula pa lang siya. Ang mga kanta niya ay may bagong kahulugan at nararamdaman ng audience ang lalim ng kanyang kwento. Mga pangarap na matagal na niyang isinapuso at ngayon ay binabahagi sa kanila. Habang patuloy ang kanyang mini-concert, maraming tao ang nagtipon at ang mga sandaling iyon ay nagbigay ng kakaibang init at saya sa komunidad. Makikita sa mga mata ng audience, lalo na sa mga kabataan, ang paghanga at inspirasyon mula sa kwento at musika ni Noel. Sa pagtatapos ng kanyang performance, binigkas ni Noel ang mga salitang puno ng emosyon. Sana ang bawat kanta ko ay magsilbing inspirasyon para sa inyong lahat, na huwag sukuan ang inyong mga pangarap. Kahit gaano kahirap ang daan, basta may determinasyon at paniniwala, makakarating kayo sa inyong mga pangarap. Huwag kayong susuko. Matapos ang kanyang mga huling kanta,
Maraming tao ang lumapit upang magpasalamat, kumuha ng litrato at humingi ng autograph sa kanya. Niyakap niya ang mga bata at nginitian ng mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Kasama niya sina Jake at Carla na katulad ng dati ay nasa kanyang tabi, proud at masaya sa tagumpay ng kanilang kaibigan. Ang gabing iyon ay naging makabuluhan para kay Noel. Hindi lang ito isang simpleng pagtatanghal, ito ay isang pagbabalik sa kanyang pinagmulan, isang paalala ng kanyang pinagdaanan at isang pagsasabi ng pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanyang paglalakbay. Sa kabila ng lahat ng kasikatan at tagumpay na natamo niya, alam ni Noel na ang kanyang musika ay para sa mga tao, para sa mga tulad niyang nangangarap, at para sa mga taong naniniwala sa lakas ng musika at ng pangarap.